Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw, syempre, good news po dahil yung 20 pesos nga na per kilo ng bigas, no? Per 1 kilogram ng bigas, 20 pesos na lang. So kung matatandaan nyo, ito ay isang pangarap. Di ba, pilit sinasabi ng mga kritiko ni PBBM na pangako daw yun. Pero pangarap, aspiration, ito ng ating mahal na Pangulo. And kita naman natin na monthly or yearly, kung gaano kadaming events si President Bongbong Marcos na namahagi siya ng mga land titles, yung mga farm machineries and equipment, yung condonation po ng mga pagkakautang ng ating mga farmer. Ilang beses yan mga kababayan, and ilan nga dun nakasama pa tayo. Tayo yung personal na nakapag-cover, nakapag-interview din tayo ng mga farmers. Yung ilan sa mga farmers na nabigyan, 30 years po nilang inintay, no? 30 years. Biruin mo ilang presidente po yung nakaupo nun, no? At kay PBBM lang na ipamahagi itong mga titulo ng lupain na ito. Aside dyan, and yung condonation nga ng pagkakautang, kung matatandaan nyo po yung New Emancipation Act, na kung saan buburahin po ng gobyerno yung pagkakautang ng ating mga magsasaka dun sa lupain nila. So, burado po yun. Napakalaking tulong nun, syempre, no, sa ating mga magsasaka. Syempre, pagka nakapasaka nila na yung lupain nila na sinasaka, nabura na yung mga utang nila, imbis na yung kinikita nila, ipambabayad nila, diba? Magagamit nila yun sa pamilya nila, magagamit nila yun, pambili ng mga pangangailangan nila, no? Yung mga kailangan nila sa pagtatanim, pati yung kailangan ng pamilya nila, mapoprovide. Isa pa dyan mga kababayan, yung mga farm machineries and equipment na ipinamahagi po ng pamahalaan ni President Bongbong Marcos. Ito naman makakatulong, no, para mapabilis yung pagtatrabaho nila. Alam naman natin na ang pagsasaka ay sobrang napakahirap po. Isa yan sa sobrang hirap na trabaho. 'Di ba? And syempre, malaking bagay na namahagi or napamahagian sila ng mga bagong makinarya para magamit, para syempre mapabilis yung trabaho, mapagaan yung trabaho, at mapadami yung produksyon. Hindi lang naman po land titles, condonation, yung mga panibagong makinarya, nagbibigay din ng binhi at abono ang pamahalaan, na syempre malaking tulong din po ito kasi nga mababawasan yung imbis na gagastusin nila, pambabayad nila sa utang nila, magagamit na po nila yung pera nila ng mga kinikita nila sa pamilya nila at sa pangangailangan nila. Kaya nga si PBBM, mula pa lang nung naupo yan, isa sa mga priority niya ang ating mga farmers. And ngayon, nakikita natin na unti-unti pong bumababa yung presyo ng bilihin. Alam naman natin mga kababayan na hindi ganun kadali talaga mapababa ang bigas. Hindi ganun kadali mapababa ang presyo ng bigas. Kung matatandaan nyo kay Apolacay pa lang, 'di ba? Yung mga ibang Asian country, dito pumupunta yan sa Pilipinas para mag-aral in terms of farming, in terms of sa pagtatanim. Pero mantakin mo, after ng mga ilang presidente, nung nawala na si Apolacay, pataas ng pataas ang presyo ng bigas. Naging number 1 tayo sa pag-i-import ng bigas. Mas tumaas yan nung nagkaroon ng rice tarification law. If I'm not mistaken, ang bill na to, or yung rice tarification na yan is kay Cynthia Villar. And then, syempre, pinirmahan ni Duterte, which is yun yung isa sa pagkakamali na pinirmahan niya. Diba? Yung importation kasi mas lumakas dahil dyan sa rice tarification. Tapos pinagbawal ng magbenta ng NFA. Yung NFA, yun na yung ginagamit pag may mga sakuna, like sa DSWD, yun yung pinapamahagi nila. So, syempre, may impact din po yun sa mga farmers natin na imbes na suportahan, tulungan ng ating mga magsasaka, mas ginusto nila yung mag-import sa mga karatig na bansa. 'Di ba? So, isa yan sa mga naging dahilan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi kaya ng 1 taon. Kasi yung iba gusto nila pagkaupo ni PBBM, mura na kagad ang bigas. Hindi po ganun yun. Process yun. Biruin mo ilang taon, ilang dekada nga na tenga na napabayaan yung mga magsasaka natin. Tapos ini-expect mo, isa-1 taon, 2 taon, bababa na yan.
magiging okay na, magiging stable na yung mga farmers natin. Ngayon pa lang po sila, kumbaga, gumiginha-ginhawa yung buhay. 'Di ba? Pasalamat tayo dahil napamahagi na yung mga titulo ng lupain nila, na-condone na yung pagkakautang nila na sobrang laki. Ilang bilyon yun, mga kababayan. Napamahagian sila ng mga panibagong makinarya na makakasabay na sila sa iba't ibang bansa, mga karatig bansa natin. At syempre, yung iba pang pangangailangan yung nagbibigay rin po ng ano yan yung isang event na naatinan ko, yung namahagi si PBBM ng titulo ng lupa, may mga ano rin, job, or yung mga ano, katulad ng ginagawa sa barangay, yung mga kunyari, job fair, or yung mga posibleng negosyo, may TESDA, marami pang iba mga kababayan na handog ng gobyerno. So, syempre, napakalaking bagay yun na binababaan talaga bawat probinsya ng ating mahal na Pangulo kasama ng DA Secretary at ng DAR Secretary natin, no? At iba pang mga ahensya na nagtutulong-tulong para nga po matulungan, maitaas yung antas ng pamumuhay ng ating mga farmers. Alam naman natin kung gaano kahirap yung trabaho nila. Kaya deserve nila na gumaan-gaan naman po yung mga pamumuhay nila. And ito nga, recently lang, sinimulan na po yung aspiration. Tandaan nyo, hindi po pangako, pangarap po na 20 pesos na bigas. Sinimulan po sa Visayas. Pero may mga nakikita akong ibang lugar dito sa Quezon City na may 20 pesos na bigas na rin na magandang klase. Biruin nyo mga kababayan, may mga ilang kritiko kasi si PBBM na minamaliit itong 20 pesos na kilo ng bigas. Ang sabi kasi ni Vice President Sara Duterte, ngayon lang daw yan, kampanya. Kung matatandaan nyo noon sinabi niya, yung hindi rin niya rin, ito si VP Sara, abogado to, diba? Hindi niya rin alam yung difference ng pangako sa pangarap. Sabi pa niya noon, yung pangako ni BBM nyo, hindi pa natupad. Ngayong natutupad na yung 20 pesos na kilo ng bigas, at yun nga, sinimulan sa Visayas, pero may nakikita na ako dito sa Quezon City area na 20 pesos. Ang sinasabi naman niya, panghayop daw itong bigas na ito. Nasaktan ang damdamin ng ating mga magsasaka kasi pinaghihirapan nila yun. At kung makikita nyo, maganda yung klase ng bigas, hindi siya yung durog-durog. Buo yung strand niya, tas maputi siya. Sabi pa nung ibang mga bumili, wala silang naamoy. So, ibig sabihin, maganda talaga yung quality. Biruin mo nung gumagawa sila ng propaganda na asa na daw yung pinangako, kahit pangarap yun. Grabe sila. Parang araw-araw, yun yung comment nila asa na yung pangako, pangako, pangako. Ngayon namang, unti-unting natutupad yung pangarap ni PBBM na magbenta or magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas, minamaliit at sinasabing panghayop daw. Hindi talaga alam kung saan lulugar 'Di ba? Pag may nagagawang mabuti, pinipilit siraan. Kasi hindi nga nila matanggap na itong administrasyon na sinisiraan nila, na ginagawa nila ng mga maling impormasyon ng paninira, imbis na, kumbaga malugmok kasi sinisiraan nila lalo pang tumataas. Mas marami pang nagtitiwala. O baka may magsabi, mataas nga ang rating ni VP Sara. Si PBBM, hindi. FYI po, may mga surveys tayo dyan. Sasabihin na naman ng iba, bayad. Parang yun po yung mga in-interview kung bayad sila. Nung nag-interview kami at tinanong namin kung naniniwala sila sa survey na lumabas, marami po ang hindi naniwala. Dahil nakikita nila yung ginagawa ni PBBM compare sa walang ginagawa na si VP Sara. Biruin mo, isang buwan nga yan sa dahig, walang ginawa. Pag uwi ng kampanya, imbis na gumawa ng trabaho, imbis na maglingkod sa Pilipino, wala ng kampanya pa, nanira pa. 'Di ba? Sabi pa nung ibang na-interview namin, may mga na-interview rin naman kami ng mga DDS. Pero ang nakakatawa, kaya nila sinusuportahan si Sara dahil may nagawa daw yung tatay niya. So, ibig sabihin ba neto, si VP Sara walang achievements? Si VP Sara walang nagagawa? Kasi, ang naaano lang ng mga tao, naaalala lang is may nagawa yung tatay. Kaya sinusuportahan si Sara. Pero si Sara mismo, walang accomplishment. Di ba nakakahiya yung ganun, proud ka, ang taas ng rating mo. Pero,
kaya pala mataas yung rating mo dahil sa Davao lang nag-interview. O kaya naman, kaya mataas ang rating mo dahil kilala nyo yung in-interview. Pwede din, katulad ng sinabi ko, yung ibang mga na-interview natin, kaya sinuportahan si Sarah ngayon dahil may nagawa yung tatay. Di ba nakakahiya? Wala kang nagawang accomplishment, tatay mo lang, kaya ka sinusuportahan. Hindi nakaka-proud yun. At syempre, hindi tayo maniniwala sa false Asia. Di ba? Sino ba yung mga taong in-interview ng mga yan? Sino ba yung sinurvey nila? Kami, meron pong mga taong gusto nyo, ipakilala ko kayo dito sa mga na-interview namin para malaman nyo talaga na mga totoong tao yan at walang bayad yan. Kasi yan naman yung laging narrative nyo Pag against sa inyo, mga bayaran yan. Kaya mga bangag yan. Ganun. Hindi nyo lang talaga matanggap na wala na talaga. Kumbaga, iilan na lang kayo. Wala na masyadong naniniwala sa mga fake news na pinapakalat nyo. Di ba?